Bigyan natin ng pansin ang isang talata. Isang talata muna, verse 29 ng chapter 1 ng Book of John. And verse 34. Sabi ng verse na ito, verse 29, And the next day he saw Jesus coming to him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So verse 34 ay pinakita niya, I myself have seen and have testified that this is the Son of God. Ang Diyos sa magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabing amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa sandaling ito. So sa hindi po pagluwat at para mabigyan natin at magamit natin ang panahon ng mainam sa gabing ito, ay nais ko pong bigyan ng pansin at last doon sa Bible study last Friday doon sa Divisoria, at salamat sa Panginoon at nagkaroon ng gawain at hopefully sa pagbabalik namin ay ma-resume ang gawain doon. At doon sa gawain ay i-share ko ang isang kaisipan, at ito ay the two sides of the coin, two sides of the same coin. At ito ay pagpapakita ng kalalagayan ng ating Panginoon, ngunit ang sinight ko lamang doon is the two sides of the coin. Pero sa gabing ito ay gusto kong bigyan ng pansin ang the paces of the Lamb of God. Yung paces hindi po mukha, kundi paces, parang paces of the moon. So, the paces of the Lamb of God. So, kung binigyan ko ng pansin nung nakaraan sa Bible study ang two sides of the same coin, ay pinapakita roon na kung meron tayong coin, ay lahat ng coin ay meron two sides. At ang coin na yan ay nagpapakita na isa ay a head or tail, yun ang usually na narinig natin sa coin, ay pagpapakita na merong pinapakitang mukha. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ay ang mga lawyer o mga bihasa sa kautusan ni Moses ay nagpapakita at gustong attempt ang ating Panginoong Hesus at gusto nilang huliin siya sa kanyang mga salita. Gusto nilang meron siyang salitain at mula sa kanyang salita ay doon nila gustong ma-convict ang ating Panginoon at to the worst scenario ay gusto nilang mapapatay para sa tinatawag na paglabag sa kautusan ni Moses. Dahilan ganun po ang kautusan ni Moses, kapag sino man na lumabag sa batas ni Moses ay maaaring ito ay magresulta ng isang pataw ay kamatayan. So dahilan sa hindi lamang yun, kundi gusto rin nilang bantayan ng ating Panginoon kung siya ay tumutupad din naman sa kautusan o dun sa tinatawag na panuntunan sa batas na pinapairal sa panuno ng Roman Empire. At tinanong nila ang ating Panginoon at sabi niya, marapat ba na magbigay ng tribute or tax kay Caesar? Well, ang ating Panginoon ay kanilang tinanong. Ang ating Panginoon ay nagsumagot at sabi niya, pagbigyan niyo ako ng coin. At sa panahon yun ay ang coin ay merong inscription or merong mukha ni Caesar. At sabi niya, sinong nasa image ng coin? At sabi nila si Caesar. Ang sabi ng ating Panginoon, ibigay ang dapat nararapat para kay Caesar at ibigay ang nararapat para sa Diyos. So hindi nila nahuli ang ating Panginoon.
So, pagpapakita ng the same coin ay meron two sides. Ngayon, ang bibigyan natin ng pansin is the faces of the Lamb of God. So kung gusto kong ipakita sa inyo ang isang picture, at ang picture na ito ay pagpapakita ng the faces of the moon. Mapansin nyo, ito ay ang buwan. Ang buwan po na ating nakikita ay isa lamang buwan na yan. Ngunit meron siyang nakakita natin na iba-ibang anyo. So ang rotation niyan ay counterclockwise. So mula doon sa new moon, and then ang susunod na phase niya o yung phase ay bibigay ko mamaya yung meaning. So yung sunod na phase niya ay yung waxing crescent and then the first quarter. Then habang tumatakbo siya, mapapansin nyo, yung first quarter ay nasa kanang bahagi yung maliwanag, yung nasa kaliwang bahagi ang madilim. At habang tumatakbo, nagpapatuloy ay makikita natin yung waxing gibbous and then full moon. Yung full moon ay makikita mo na buo siya, buong bilog na maliwanag. Pero usually, alam naman natin na ang nakikita natin na buwan ay yung parte lamang na naliliwanagan na tinatamaan ng sinag ng araw. So yung full moon and then waning gibbous and then third quarter. Yung third quarter ay nasa left side yung maliwanag at sa right side yung madilim. And then waning crescent, ito yung papunta na uli siya sa tinatawag na new moon. So, yun yung tinutukoy ko na isang buwan, isa lamang buwan na meron siyang iba't ibang stages or iba't ibang anyo. So, ang salitang yung salitang pace or paces or yung salitang pace ay ibig sabihin ay particular appearance or state in a regular recurring cycle of changes. Pero sa ibang meaning ay pinapakita ito na a distinct period or states in a series of events or a process of change or development. So ulitin ko na a distinct period or states in a series of events or a process of change or development. So yung tinatawag na stage or series of events or a process. So, alam nyo ba ang kordero ng Diyos, the Lamb of God, which is ang ating Panginoong Hesus, nang siya ay dumating dito sa ibabaw ng lupa, siya ay tinawag and it's John the Baptist who declared that Jesus, the Lamb of God that will take away the sins of the world. So, sabi ni Juan, si Juan Bautista, sabi niya, nang siya'y tinanong, ikaw ba si Elias? Sabi niya, ikaw ba ang Kristo? Sabi niya, hindi ako ang Kristo, ako ang sigaw na sumisigaw sa ilang. Sabi niya, pinakita niya, tinatanong siya kung siya ba ang Elias. Sabi niya, hindi ako ang Elias. Pero dahilan ang tinutukoy niya, hindi siya ang Elias, hindi siya yung huling Elias na tinutukoy sa Malakay chapter 4, yung part B, na pinapakita dahilan yung Elias na yun, kapag yun ay dumating, siya ang magfo-forerun papunta sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Pero ang ating si Juan Bautista ay siya ang nagpakilala kay Jesus bilang the Lamb of God. Kasi amen to that. Siya ang nagpakilalang
kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, mapansin natin dito may mga talata tayong babasahin. So, I hope we're ready para sa mga verses na ito. So, dito sabi rito sa Book of John, chapter 1, verse 24, now they had been sent from the Pharisees, and they asked him, ito'y tinanong nila si Juan Bautista, and they asked him, and said to him, why then are you baptizing if you are not the Christ? Yun yung tanong sa kanya. Tanong sa kanya sa verse 22, kung tataas natin sa verse 22. Then they said to him, who are you? Bigyan natin ng pansin ng verse 21. And they asked him, what then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? And he said, he answered, no. But, sabi niya, then they said to him, who are you? So that we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? Sino ka? Sabi niya, anong masabi mo? At sinabi niya, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. Now they had been sent from the Pharisees, and they asked him and said to him, why then are you baptizing if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? John answered them, saying, I baptize in water, but among you stands one whom you do not know. Sabi niya, ako ay nagbabautismo sa tubig, ngunit merong isa sa inyong kalagitnaan na hindi nyo nalalaman na siya ang, sabi niya rito, John answered, I baptize with water, but among you stands one whom you do not know. It is he who comes after me, siya ang dumarating pagkatapos ko, na ako ay hindi karapat-dapat magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. At sabi niya, then pagkatapos ng sumunod na araw, verse 29, the next day, he saw Jesus coming to him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So ito po yung panahon na si Jesus ay natapos ng i-baptize ni John the Baptist. Pagkatapos niyang i-baptize, dahilan hindi niya kahit man si Juan Bautista ay hindi niya kilala kung sino ang Messiah. Hindi niya kilala kung sino ang Kristo. Although, alam natin na si Kristo o si Jesus at si John the Baptist sila ay magkasin, magpinsan sila, pero hindi niya alam kung sino talaga ang Kristo. Ngunit, ang Diyos na nagsugo sa kanya ay nagsabi, sino man ang makitaan mo na babaan ng Espiritu ay siya ang Kristo, siya ang Messiah. So bawat binabautismuhan ni Juan Bautista ay tinitingnan niya kung ano mangyayari doon sa kanyang binabautismuhan. But when nang si Jesus ay kanyang bautismuhan, nakita niya ang langit ay nabuksan at ang Espiritu ng Diyos sa kagaya ng kalapati ay nanaog at tumahan sa kanya at merong tinig sa langit na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Then, sa pamamagitan ng sign na yun, ay natiyak ni John the Baptist na siya nga ang Kristo. Kaya, nung sumunod na araw, kanyang sinabi, sabi niya, sa sumunod na araw na makita niya ang ating Panginoon, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sabi niya, siya ang sinasabi ko na dumarating sa akin na mas mataas kaysa sa akin at mas nauna kaysa sa akin. Sabi niya, hindi ko nakikilala siya, sabi ng verse 31, ngunit upang siya ay mahayag sa Israel, ako ay nagbabautismo. So ang purpose ng pagbabaptize ni John the Baptist ay para
makita at ihayag at i-declare niya ang ating Panginoong Hesus bilang kordero ng Diyos. Now, makikita natin ang ating Panginoon ang narito sa ibabaw ng lupa sa panahon ng kanyang ministry ay tunay na kanyang ipinakilala dineklara o kanyang ipinakita ang kanyang sarili na siya nga ang kordero ng Diyos. At bilang kordero ng Diyos ay dumating siya at nakita ang katangian ng isang kordero. Diba? Nakita ang katangian ng isang kordero na isang maamo, isang, sabi ng Matthew chapter 12, ang ating Panginoon na fulfilled ang prophecy sa Isaiah chapter 42 na hindi siya, ilalakas niya ang kanyang tinig, hindi siya makikipagtalo, hindi siya makikipag-quarrel sa kanino man, at hindi rin siya katulad ng mga Pariseo at mga Saduceo na kinukondina niya ang mga makasalanan. Perhaps ang nangyayari na ginagawa ng ating Panginoon ay kanyang sinasamahan ang mga makasalanan. Upang matupad ang sinabi ng kasulatan sa chapter 12 ng Book of Matthew ay fulfillment ng Isaiah chapter 42. Sabi rito ng chapter 12 ng Book of Matthew. Sabi rito, sa verse 15, verse 14, but the Pharisees went out and conspired against him as to how they might destroy him. But Jesus, aware of this, withdrew from there, and many followed him, and he healed them all and warned them not to tell who he was. So, ang ating Panginoon ay hindi siya nagdedeklara, nagpapakilala ng kanyang sarili. Bagkus sa bawat tao na nakakakilala sa kanya at siya ay kinikilala na siya ang Kristo, ay marami sa kanila ay sinasabihan niya, huwag niyong sasabihin ang bagay na ito. Kundi ganun pa man, sa kabila na kanyang pinipigilan sila, the more na pinipigilan niya, the more ang mga tao ay nagpapahayag ng bagay na ginawa at kanilang naranasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. At sa ganung paraan, ang ating Panginoon ay naging very famous sa buong Jerusalem and Judea. At ngunit, sabi rito, hindi niya pinapasabi sa kanila kung sino siya. And you know, even the demons, kapag siya'y dumarating, ay sumisigaw sila. Sabi niya, bakit ka na parito? Ikaw, kilala kita. Kung sino ka, ikaw ang banal, nag-iisang banal ng Diyos. At ang ating Panginoon ay sinasaway sila at pinapatahimik sila. Sabi ng verse 17, this was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. Sabi ng verse 18, tingnan natin sa wikang Tagalog, upang matupad, narito ang lingkod ko na aking hinirang at minamahal ko, kinalulugdan ang aking kaluluwa, isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihayag niya ang paghukom sa mga hintil. Hindi siya makikipagtalo, ni sisigaw man, ni marinig man ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong gapok at hindi papatayin ang timsim na umuusok hanggang sa papagtagumpayin ang paghuhukom. So pinapakita ang pagdating ng ating Panginoon ay isang maamong kordero. So, makita na natin ang ilang mga bagay at alam na natin ang ilang mga pahayag na sinabi ng banal na kasulatan, especially sa panahon ng paglilitis sa ating Panginoon, doon mas lalong nakita na siya ay kagaya ng kordero na hindi umiimik, hindi nagsasalita. Pwede niya ipagtanggol ang kanyang sarili, pero
tinupad ang kasulatan na sinasabi, siya ay kagaya ng kordero na pipi sa harapan ng kanyang manggugupit. Hindi siya nagsasalita. Maraming mga tao nagbangon ng false accusation sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ay narito, nililitis siya. At habang siya ay nililitis, ay ang mga tao, may mga false witnesses. And you know, mga kapatid, alam nyo, sino ang hindi manggigigil sa false witness? Kapag siya ay nagsasalita ng mga bagay na kasinungalingan laban sa iyo. Diba? Nakuha niyo ako, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay nagbibigay ng accusation, nagbibigay ng mga paratang, mga kasinungalingan, mga hindi totoo, well, sinong hindi manggigigil sa ganang bagay? But ang ating Panginoong Hesus, habang siya ay pinagsasabihan ng mga false accusation by means of the false witnesses, marami sila na mga bumabangon. Ngunit, alam nyo, habang sila'y nagsasalita, ang ating Panginoon ay nananahimik. At instead na sumigaw, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Well, nanahimik siya. But you know, the more na sila ay nagsasalita, ay naglalabo-labo, hindi nagko-corroborate ang kanilang mga statement, lalong hindi sila pinaniniwalaan. Diba? Pero, tinanong siya ni Ponce Pilato. At nang siya'y tanungin, at kahit man yung mga Parisiyo sa panahon ng ating Panginoon, dito sa chapter 26 ng book of Matthew, mababasa natin ang ganitong bagay. Sabi dito ng chapter 26, verse 59, in chapter 26 ng Matthew. Now the chief priest and the whole council kept trying to obtain false testimony against Jesus so that they might put him to death. Dahilan sa kagustuhan nila na ipapatay ang ating Panginoon, naglagay na sila ng mga false witnesses. At sabi dito, but they did not find any, even though many false witnesses came forward, but later on, two came forward and said, this man stated, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days. Diba? Yung sinabi ng witness na ito ay totoo. Diba? Doon mismo sa John chapter 2, if I'm not mistaken, nasabi niya, gibain nyo ang templong ito at aking itatayo ito sa loob ng 3 araw. Sabi ng mga Pariseo, 46 na taon ang ginugol para yan ay maitayo. Ngayon, sisirain mo at kaya mong itayo sa 3 araw? Pero totoo yung sinabi niya. At totoo yung sinasabi ng ng witness na ito. Ngunit, sabi niya, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days. Well, hindi nagpaliwanag ang ating Panginoon. Kundi, ang sabi rito ng sumunod na pangungusap, the high priest stood up and said to him, do you not answer? Wala ka bang isasagot? What is it that this men are testifying against you? But Jesus kept silent, and the high priest said to him, I adjure you by the living God that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. Nang kanilang tanungin, ikaw ba ang ikaw ay, sabi niya, salitain mo kung ikaw ang anak ng Diyos. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos. At sabi ng verse 54, sabi ng ating Panginoon, you have said it yourself. Sa maraming mga
Mga testimony na sinasabi ng mga tao, hindi siya kumikubo. Pero nang tanungin, ikaw ba ang anak ng Diyos? Sabi niya, ikaw ang nagsabi niyan. Makikita nyo, nevertheless, sinasabi ko sa inyo, pagkatapos ito, makikita ninyo ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating siya sa alapaap nagmula sa sangkalangitan. At nang marinig nila ito, nagsabi sila, siya ay namumusong. Now, mga kapatid, pinapakita ko lamang, sa harapan ng mga Pariseo, sa harapan ni Poncio Pilato, siya ay nanatiling pipi, ay hindi nagsasalita, hindi nangangatwiran, nagagalit na ang si Pilato. Sabi niya, bakit tayo mong kumibo? Alam mo ba na hindi kaya kitang ipapatay at kaya kitang palayain? At sabi ng Panginoon, wala kang anumang kapangyarihan laban para sa akin. Kung hindi papahintulot ng Diyos, Ama sang kalangitan. Now, makita natin ng ating Panginoon ay nakilala ang kanyang yung katangian as the Lamb of God sa pamamagitan ng kanyang character. And besides that, ang higit sa lahat ay hindi lamang character, but siya ay naging sacrifice. The Lamb of God na naging sakripisyo at handog at hain para sa kasalanan. Then, ito yung unang, masabi kong, unang phase na makita natin sa ating Panginoong Hesus. Nang siya ay narito sa ibabaw ng sanlibutan bilang kordero ng Diyos, pinakita ang ganitong katangian at higit sa lahat ng kanyang ialay ang kanyang buhay bilang isang kordero at pangtubos. At ang kanyang dugo ay, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 20, verse 28, ang anak ng tao hindi naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos para sa marami. So as the Lamb of God na makita natin, siya ay dinala niya ang kanyang sarili sa ganitong bagay. So hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay as a ransom for many. Now, sa ilang pang mga bagay ay titingnan natin ang dahilan ng pinagtutuunan natin ng pansin sa gabing ito is the faces of the Lamb of God. Alam niyo, pagkatapos ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos dito sa ibabaw ng lupa, natapos ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay at nakita siya na pinatay, namatay sa ibabaw ng krus. At hinugot niya ang kanyang huling hininga at kanyang sinabi, Ama, sa iyong kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkatapos ito ay siya ay nabuhay na maguli. Nang siya ay nabuhay na maguli, then nakita siya ng kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw at pagkatapos noon ay umakyat siya sa sangkalangitan. At sa kanyang pag-akyat sa sangkalangitan ay doon naganap ang tinatawag na kanyang pag-upo sa kanan ng kapangyarihan. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan at authority ay naibigay sa kanya dahilan doon sa isang gawain na kanyang ginampanan sa ibabaw ng sanlibutan. Alam nyo, ang pinaka-ultimate na bagay na ginampanan ng ating Panginoon ay yung kanyang pagdating sa ibabaw dito ng sanlibutan at sinabi niya sa harapan ni Pilato, sabi niya, dahilan ayaw niyang magsalita, ayaw niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At sabi niya, sa ganitong dahilan, bakit ako naparito sa ibabaw ng sanlibutan? So, the ultimate na, ang pinakamahalagang bagay na ginampanan ng kordero ng Diyos ay ng kanyang ialay ang kanyang buhay.
Then pagkatapos nito, naalala ninyo ng kausap ng ating Panginoon, si Mary Magdalene during the time ng first day of the week ng kanyang resurrection. Sabi niya, wag mo kong hipuin sapagkat ako'y hindi pa nakakakyat sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Ngunit sabihin mo sa aking mga kapatid, the disciples, sabi niya, na ako ay pararoon sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Now, sumunod na phase na makikita natin ay ang kordero na naroon sa sangkalangitan o kordero na nakita after na kanyang ialay ang kanyang buhay. Tingnan natin ang aklat ng Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. So pagkatapos ng kordero dito sa ibabaw ng lupa, pinakita ang kanyang katangian, pinakita at ginawa as a sacrifice bilang handog dito sa aklat ng Revelation chapter 5. Ang senaryo dito ay nakita ni John ang luklukan ng Diyos na merong nakaluklok, at doon sa kanan na nakaupo sa luklukan ay nakakita siya ng isang aklat o scroll na merong 7 seals. At merong isang anghel na nagsumisigaw at naghahanap. Sa verse 2, sabi niya, sino ang karapat-dapat? Sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at sirain ang mga tatak nito? So, ngunit nang tumingin si Juan at naghanap ng karapat-dapat, dahilan ito ay, ang tinatawag na ito ay aklat. Ang aklat na ito ay kinakailangang merong kukuha. At ang aklat na ito ay kinakailangan ang kukuha ay karapat-dapat. Dahilan ang aklat na ito ay dito nakasalalay ang buong nilalang ng Diyos. At kung hindi ito makukuha, ang buong nilalang ay mapapahamak. So pinapakita na ito ay kinakailangan kunin ng isang karapat-dapat. At sabi rito ng verse 3, at walang nakita sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, na karapat-dapat na magbukas ng aklat, ni tumingin man dito. Walang nakitang karapat-dapat, ni tingnan man. Ngunit, sabi ng verse 4, nang walang makitang karapat-dapat, umiyak si Juan. Dahilan, ang buong sangkatauhan at ang buong nilalang ng Diyos ay papunta sa kapahamakan kung walang kukuha ng aklat na ito. So ganoon ang bakit si Juan ay umiyak. Then sabi niya, at ako'y umiyak na malabis dahilan walang nakitang karapat-dapat na magbukas ng aklat, ni tumingin man dito. So kung tumingin ay walang karapat-dapat, gaano pa ang magbukas? Diba? Gaano pa ang magbukas? Ngunit verse 5, sabi ng verse 5, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Ang sabi ng elder na ito, merong leon sa tribo ng Huda na karapat-dapat na magbukas ng aklat, mag-alis ng tatak at magbukas ng aklat. At sabi niya dito, ngunit siya ay tinawag na ugat ni David. Sino ang ugat ni David? Ang ugat ni David ay nagtagumpay na sabi rito, has overcome so as to open the book and its 7 seals.
At hinanap ni John the Beloved, ang liyong ito na sinasabi ng matanda na karapat-dapat, ang leon sa tribo ng Huda. Ngunit, ng kanyang tingnan, sa verse 6, ng kanyang tingnan, at nakita ko sa gitna ng luklukan at sa apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang, kordero na nakatayo, na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata at siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. So ito ay kalalagayan ng kordero ng Diyos. Sabihin natin, the second phase of the Lamb of God. Mula dito sa lupa, and then ngayon naroon siya sa sangkalangitan, sa harapan ng luklukan, at siya ngayon ang karapat-dapat na kordero dahilan kung hindi niya ginampanan yung gampanin dito sa ibabaw ng lupa, hindi siya karapat-dapat dito sa panahong ito. Nakukuha niyo mga kapatid. Hindi siya magiging worthy, hindi siya magiging karapat-dapat kumuha ng aklat kung hindi siya pinatay, kung hindi siya nagbuhos ng kanyang dugo. So, ang ultimate na bagay na ginawa ng kordero ng Diyos, bakit siya nakarating sa ganitong bagay, ganitong kalalagayan, dito sa second phase na ito ng kordero ng Diyos ay dahilan sa kanyang ginampanan dito sa ibabaw ng lupa. Okay, say amen to that. So pagdating dito, kaya siya ngayon ay karapat-dapat. At nakita ko sa gitna ng luklukan, at sa apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay, 7 mata at 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Praise God. At sabi rito ng sumunod na talata, verse 7, at siya ay lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan, at pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay, ito yung mga angelic being, at sabi niya, na nilalang na buhay at ang 24 na patatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng kordero, at ang bawat isa'y may alpa, mga mangkok na ginto na puno ng kamanyang na siyang panalangin ng mga banal, at sila'y nangag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kamuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan at bansa. Naintindihan na natin mga kapatid ang ibig sabihin nung aklat na ito. Siya ang bumili, siyang nagbayad ng halaga. At binili niya, sabi niya, ng iyong dugo, ang dugo ng mga, sabi niya, at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So yung mga tao na kukunin mula sa mga bansa, mula sa mga wika, sa iba't ibang mga bansa na mga tinubos at binili ng kanyang dugo. At ang bawat biniling yan ay, hallelujah, sila ay tatawagin. Praise God. So, this is the second phase na makita natin sa kalalagayan ng ating Panginoon after na kanyang ginampanan ang kordero ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa as a sacrifice ng kanyang buhay. At pagkat sa panahong ito, hallelujah, ang mga tao, ang sangkalangitan, ang mga anghel, ang sangkalangitan ay di magkamayaw sa pagpupuri at pag-awit ng bagong awit, dahilan ng awit na kanilang inaawit ay bagong awit sapagkat ito'y awit ng katubusan. Amen? Ito'y awit ng katubusan. It is the song of redemption, song for the redeemed.
And they sang a new song. Sabi ng verse 9. And they sang a new song, worthy are you to take the book, to break its seals, and you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe, tongue, people, and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. Praise God. So, ang unang ginampanan ng ating Panginoon as a Lamb of God ay ito ang siyang magkakaroon ng domino effect sa mga susunod na pangyayari. Now, tingnan pa natin. So, the second phase ng kalalagayan ng ating Panginoon as a Lamb of God ay nakita siya doon upang kinuha ang aklat dahilan siya ang karapat-dapat. Now, alam niyo ba, kung babalikan natin sa chapter 13 verse 8, ay meron tayong mapapansin sa bahaging ito. Ito ay pwede nating sabihin ng pinakaunang phase. Pero ito ay nasa kalalagayan. Titingnan natin in chapter 13, verse 8. Verse 8 ng Revelation chapter 13. All who dwell on the earth So kung itataas natin ang verse 7, it was also given to him to make war with the saints. Well, ito po yung pangyayari sa panahon ng tribulation. It was also given to him to make war with the saints. This is the Antichrist. To make war with the saints and to overcome them. And authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. So ito yung authority na ibinigay. Ang Antichrist ay may authority na sa panahon ito sa lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa. At isa pang pinapakita rito, sa panahon ito ay hindi na pwedeng bumili, hindi na pwedeng magbenta, hindi pwedeng maliban sa kanila na merong tatak ng hayop. At sabi rito, verse 8, and all who dwell on the earth will worship Him. Lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba doon sa Antikristong ito. Everyone, see, sabi riyan, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, ang lahat ng nananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, sa Antikristo, na ang kanikanyang pangalan. So yung magsisisamba at kikilala doon sa Antikristo ay ang kanilang, sabi rito, ito ay lahat ng nananahan sa lupa, ngunit ay magsisamba sa Kanya na ang kanikanyang pangalan, yung mga magsisamba sa Kanila, ang kanikanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So, kung titingnan natin, ay pwede nating makita na the very first phase ay ang kalalagayan ng korderong ito ay bago ito dumating sa ibabaw ng lupa. Ito ay bago pa sa itinatag ang sanlibutan. Ibig sabihin sa kaisipan at sa plano ng Diyos ay ang korderong ito ay pinaslang na. At nung sa panukala ng Diyos, sa foreknowledge of God, sa kaisipan ng Diyos, sa orihinal na plano ng Diyos, ay pinaslang niya na
ang kordero at ito'y para sa bawat tinubos. Diba? Yan ang dahilan, ang Diyos ay nagsabi sa serpente matapos na siya ay dayain ang unang babae at ang lalaki at ang mag-asawa ay nahulog sa pagkakasala, ay sinabi niya sa serpente na merong isa na dudurog ng iyong ulo. Ang binhi ng babae, kanyang pinahayag ito dahilan ito ay naroon na sa tapos na panukala ng Diyos. Before the foundation of the world, the Lamb has been slain. Amen. Ang kordero ay pinaslang na. So mga kapatid, ito ang pinakamainam. Bago pa ang unang tao ay magkasala, ay meron ng nakahandang katubusan ng ating Panginoon. It is because ang Diyos ang siyang naglatag ng lahat ng bagay alam niya ang kawakasan mula pa lamang sa pasimula. Dahilan siya ang merong original na plano sa ganitong bagay. So, we can rest assured na sa mga dakilang panukala ng Diyos ay pwede tayong magpahingalay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So pinapakita rito na before the foundation of the world, the Lamb has been slain. Ang kordero ay pinaslang na. We cannot imagine that, mga kapatid. Bago pa lalangin ang langit at ang lupa, ay meron ng tapos na panukala ang Diyos para sa mga tinubos ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, minsan, ang tao ay nag-iisip at nagtatanong, can I make it? Makakaya ko ba hanggang sa kawakasan? Well, ang sabi ng ating Panginoon, it's not, or rather sa book of Zechariah, not by might nor by power, is by the Spirit, says the Lord. Meron ng panukalang Diyos na ang bawat isa ng mga tinubos ay sila ay magtatagumpay. Amen. Sabi rito sumunod na, so, mula doon sa ginawa ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa, at pag-akyat niya sa sangkalangitan, and then ginampanan niya yung gawain ng isang manunubos. Ang gawain ng isang manunubos, at siya ay sinabi roon. So, pero prior doon sa pangyayaring ito, before the foundation of the world, ay siya ay pinaslang na. Now, tingnan natin ang isa pang bahagi. Now, sabi rito, tingnan natin ang Revelation chapter 17. Revelation chapter 17 sa verse 14. Sabi ng verse na yan, ito ay sa panahon ng pagdating ng kordero. Sabi rito, this will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are the called and chosen and faithful. So ito yung pagdating ng kordero. So yung kordero na bago pa itinatag ang sanlibutan ay pinaslang, then dumating ang panahon, sa takdang panahon, siya ay sinilang sa ibabaw ng sanlibutan. At siya ay sinilang doon sa sabsaban. As a Lamb of God, at nang siya ay lumaki, ginampanan niya ang ministry at gawain ng isang kordero ng Diyos as a sacrifice. At siya ay umakyat sa langit, ginawa ang gampanin ng isang manunubos as the Lamb of God, the worthy Lamb of God, that na siyang tumubos sa lahat ng mga merong kinalaman sa may katubusan. Pero prior to this, so ang korderong ito
ay muling babalik. At sa panahon ng kanyang pagbabalik, ay siya ay makikipagbaka doon sa sinabi rito, sila'y yung lahat ng mga bansa ay makikipagbaka laban sa korderong ito. Pero nalagpasan natin dahilan ito ay ito ay ang second coming na ng ating Panginoon. Pero kung ating titingnan muna, bago ang pagbaba, dahilan, pasinin niyo rito, sabi niya, this will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them. Well, every time na makikita natin yung Lamb dito, ito ay nangungusap sa ating Panginoon. Diba? Ito'y laging nangungusap sa ating Panginoon. So makipagbaka sila sa kordero, at ang korderong yan ay magtatagumpay sa kanila at dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya. Napansin niyo ba may kasama siya sa panahon ng kanyang pagparito? May kasama siya at ang kasama niya ay mga mga tinawag, mga pili, mga tapat, at nanaig din, at mga nagtagumpay. Praise God. Are you one of them? Amen. Sa panahon ng pagbabalik ng kordero, kasama niya ang mga redeemed. Diba? Of course, kasama niya ang mga redeemed. Para siyang katunayan na yung kanyang mga binili, yung kanyang mga binayaran, yung kanyang dugo na ibinuhos ay hindi nawala ng saysay. Ngayon, kasama niya ngayon ang katunayan ng kanyang mga binili, ng kanyang dugo. Kasama niya sila at sila ay mga, sa English, ang pinapakita diyan, tingnan natin sa English, sabi niya, sila ay, they are called, they are chosen. Sila ay mga pinili at sila ay mga tinawag. So alam natin, na unang pagpili, bago pa itinatagan sa libutan, pinas lang na ang kordero at pagkapas lang ng kordero ay meron mga pinili. At pagkatapos niyang maihayag sa ibabaw ng lupa, ay meron siyang mga tinawag. At ang mga tinawag na ito ay naging mga tapat at mga nagtagumpay. Amen. But mga kapatid, gusto kong balikan muna dahil ito'y second coming na. Ito'y pagparito na ng kordero kasama ng kanyang mga binili, ng kanyang mga natinawag na mga tapat at mga hinirang at mga matatapat. Pero bago ang pagbaba ng kordero na kasama ang mga tinawag at mga pinili, ay bumalik tayo ng bahagya doon sa verse na ito, sa isang verse. Ito'y sa chapter 19 ng Book of Revelation. Chapter 19 ng Book of Revelation. Ang sabi diyan sa verse 7. Sa verse 7, sabi rito, verse 5, and a voice came from the throne saying, give praise to our God, all you his bondservants, you who fear him, the small and the great. See? Sabi niya, magpuri kayo sa Kanya, kayo ng mga lingkod ng Diyos. Kayo ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. Verse 6, then I heard something like the voice of a great multitude, and like the sound of many waters, and like the sound of mighty peals of thunder, saying, so nakarinig siya ng tinig na nagsasabing, hallelujah, for the Lord our God,
the Almighty reigns. For the Lord our God, the Almighty reigns. Verse 7, let us rejoice and be glad, and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. So prior sa pagbaba ng kordero, kasama ng kanyang mga tinubos, ay meron munang tinatawag na marriage supper of the Lamb. Meron munang piging ng kasalan. So, ang kasalan ay naganap dito sa ibabaw ng lupa, pero ang piging ay doon sa sangkalangitan. Habang ang sanlibutan ay nakakaranas ng chaos, habang ang mundo ay nakakaranas ng mga kaguluhan, kahirapan at dikilang kahirapan ay nagaganap sa ibabaw sa lupang ito, ang mga tinubos na siyang tinawag na asawa ng kordero ay kasama doon sa marriage supper of the Lamb. So sa another phase ng kordero ng Diyos, siya ay nobyo. Siya ay pinakita rito. Give glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. At ang kanyang nobya ay inihanda ang kanyang sarili. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Siya ay pinagkalooban na madamtan ng kayong, sabi riyan, sa Tagalog, pinagkalooban siya na madamtan ng kanyang sarili ng mahalagang lino. Fine linen. Mahalagang lino. Ito hindi ito literal na damit, kundi ito ay tinawag na the garment of salvation. It is the garment of salvation na siyang binigay sa kanya, but more than that, ay meron ditong pinagkalooban siya ng fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Now, iba itong tinatawag na righteousness of God na na-impute sa atin, yung katwiran ng Diyos na ibinigay sa atin sa panahon ng tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. But this righteousness, this righteous acts, ito ay mga gawa na ng mga banal ng Diyos. Ito'y kanilang pagpapagal, ito'y kanilang buhay na ipinamuhay sa ibabaw ng sanlibutan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa bawat kalooban ng Diyos. It is now the righteous acts of the saints. Ito yung gawa ng mga mananampalataya. Ito yung kanilang paglilingkod. At ang kanilang paglilingkod ay sila ay ni-reward. Binigyan sila ng reward doon sa kanilang mga righteous acts. So magandang bigyan ng pansin ng bagay nito. Iba, ang righteousness of God na na-impute sa atin ay ito ay hindi natin pinagpagalan, hindi natin ito binayaran. Ito ay ibinigay na kusa na walang bayad ng ating Panginoon. Okay, so, kung tutuloy natin ang bahaging ito, so ulitin ko, ito ang verse 8 ay tinawag itong, the fine linen is the righteous acts of the saints. Verse 9,
Verse 9, sabi rito, Then he said to me, Write, isulat mo, Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are true words of God. Ano sabi diyan sa Tagalog? Sabi niya, isulat mo, sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Mapapalad ang mga invited, mga inanyayahan. See, yung saan tayo inanyayahan? Inanyayahan tayo papunta dito sa malawalahating kalalagayang ito. And that's the reason kamakailan sinabi ko, dapat tayong lumakad karapat dapat sa pagkatawag na itinawag sa atin. Lumakad tayo. So kung dito tayo tinatawag, dito tayo inilaan, then walk worthy para sa araw na yun. Kaya binigyan natin ng pansin ang buhay ni Esau na hindi siya lumakad ng karapat-dapat para sa blessing. And that's the reason na forfeit ang supposed to be na blessing na para sa kanya. So dito ay mapalad ang mga inanyayahan. Mapalad ka, kapatid. Tama ba? Kasi amen to that? Mapalad ang bawat isa sa atin. Tayo inanyayahan. At di lamang inanyayahan, tayo ay inilaan para sa tinatawag na marriage supper of the Lamb, sa piging ng kasalan ng kordero. At sinabi niya, at ito'y ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay totoo, ito ay katotohanan. These are the true words of God. So, dito yung pace na yan. So, yung pace na yan, after ng kanyang pagkuha ng aklat, then makikita natin ang church ages ay naganap at ang pagtawag sa bawat tinubos ng Panginoon, and then ang lahat ng mga inanyayahan at tinubos mula sa bansa, wika at lipi at bayan at ay silang lahat ay inanyayahan para dito sa piging ng kasalang ito. Lahat ng redeemed subject at ni-redeem ng kordero ay sila ay dito magkakatipon. At sabi nga kanina, habang ang sanlibutan ay nasa kanyang kaguluhan, ang dakilang kahirapan ay nagaganap, ang mga tinubos ay tinago ng Panginoon sa kanyang pavilion, kagaya ng sinabi ng Book of Psalms. Tinago niya sa kanyang pavilion habang ang kaguluhan ay nagaganap sa ibabaw ng lupa. So mga kapatid, di po tayo tinawag para dumanas ng dakilang kahirapan. Tayo ay tinawag para maligtas doon sa dakilang kahirapan. Kung paanong habang ang sanlibutan ay ginunaw sa panahon ni Noah, sila ay naroon sa arka. They are safe and sound. Amen. So makikita natin yung parallel sa ganitong bagay. Well, salamat sa Panginoon sa ganitong biyaya sa atin. So pagkatapos ng marriage of the Lamb, and then makikita natin yung chapter 17. Ito ay ang pagdating, balikan natin muli yung chapter 17 verse 14. Sabi ron, ito yung mga bansang ito, yung na siyang magaganap ang panahon ng Armageddon. Na siyang, ang tinutukoy dito ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga bansa laban sa bayan ng Israel. Lahat ng bansa ay magsasama-sama para makipagbaka sa Israel. Imagine that. Isang bansa ay magtitipon ng lahat ng mga bansa laban doon laban sa Israel.
At ito naman ang panahon na darating ang kordero upang iligtas sila, upang tulungan sila sa panahon ng war na ito, na tinatawag na Armageddon, na siyang ikatlong digmaang pandaigdigan. So, sabi niya, at siya'y magtatagumpay laban sa kanila. The Lamb. See? The Lamb. Muli ang kordero sa panibagong pace ng kanyang pagpapakita. Ay makita siya ngayon isang warrior. Isang nakikipagbaka. Isang conqueror na may kipagbaka sa lahat ng mga bansa at hindi sila magtatagumpay. Praise God. At ang ating Panginoon, sa panahon ng kanyang pagparito, siya na, ang korderong ito ay Panginoon ng mga Panginoon. Siya ngayon ay papunta na sa kanyang kaharian upang siya ay maging hari ng mga hari. The next phase of the Lamb is to be the King of Kings and the Lord of Lords. At sabi riyan, at ang kanyang mga kasama ay mga tinawag, tapat, at mga nagtagumpay, mga nanagumpay din naman. Then sumunod ay ito na. Ito yung isang panahon, then ang chapter 6 ng Book of Revelation. Sabi ng verse 16, sa panahon namang ito ng kanyang pagparito, mga kapatid, ang inaantay natin ay ang pag-agaw. Amen ka sa amen to that. Ngunit siya ay darating na kagaya ng magnanakaw sa mundo. Ang hinihintay natin ay siya ang ating nobyo na kukunin tayo at dadalhin tayo sa pagiging ng kasalan. At sa panahon na ikalawang pagparito ng ating Panginoon, kasama niya ang lahat ng mga tinubos. At sa panahon ng kanyang pagparito, ay kanya rin namang ibubuhos ang kanyang kagalitan. Sabi ng chapter 6 ng Book of Revelation, verse 12. Well, mapapansin natin dito, verse 1, kung titingnan nyo sa verse 1, ay pinakita rin dito na ang kordero. Sabi ng verse 1, then I saw when the Lamb broke one of the 7 seals. So yung kordero na kumuha ng aklat, dahilan siyang karapat-dapat, siya ang nag-alis ng unang tatak. Siya ang nagbukas o nagsumira ng unang tatak. At ngayon, punta tayo sa ika-6 na selyo, yung ika-6 na tatak na kanyang binuksan. Verse 12, I look when he, who's that he? The Lamb. When he broke the 6th seal, there was a great earthquake. And the sun became black as sackcloth, made of hair, and the whole moon became like blood. So, nagkaroon ng dakilang o napakalakas na paglindol at ang araw ay naging maitim na kagaya ng sackcloth na gawa sa buhok na itim. At ang buong buwan, yung buong buwan ay naging kagaya ng dugo. And the stars of the sky fell to the earth. Ito yung tinatawag ng Book of Revelation, Book of Malachi, the great and the dreadful day of the Lord. Ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. The day of the Lord.
The stars of the sky fell to the earth. Well, alam natin, it is not the star. Dahilan ito lamang yung pinaka-terminong pwedeng gamitin ng sumulat sa panahong yon. But alam natin, hindi ito star dahil ang star ay mas malaki pa sa mundo. Ito ay mga meteors, mga bagay na naroon sa sangkalangitan ng mga meteors at ilang pang mga bagay minsan ay mas malaki pa kaysa sa halos kasinlaki ng bundok, kasinlaki ng mga syudad. Ang sabi niya, and the stars of the sky fell to the earth as a fig tree. Basahin natin sa Tagalog. At ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Kung nakakita kayo ng pag-harvest ng sa olive tree, ng mga olive fruits, ay meron sila ngayon yung makinarya na tree shaker. Ewan kung tama yung terminong ginamit ko. Dahilan, iaangkla ito doon sa puno at isi-shake siya at maglalaglagan yung mga bunga. At sabi niya, ganon ang senaryo sa panahong yon, yung parang umuulan. Na tila tingin niya ay mga bituin na nagagana, nahuhulog sa lupa. Pero ito yung mga meteors at ilang pang mga nasa langit. Sabi rito, at naggaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Next verse. At ang langit ay nahawi o parang nalulun, na gaya ng isang lulong aklat na nilululun. Kung nakakita kayo ng roll, na niro-roll, ay parang merong bubukas. At ang bawat bundok, imagine this, bawat bundok, bawat pulo, bawat islands, bawat bundok, bawat islands, ay naalis sa kanilang kinatatayuan. How dreadful is that day. Ang mga pulo, ang mga islands ay nabura sa lugar, ang mga bundok ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Then, sabi rito na sumunod na, at ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pangulong kapitan, ang mga mayayaman at mga makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat laya ay nagsipagtago sa mga cave, mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. Well, no place you can hide at this time. Wala kang lugar para pagtaguan. Pero sabi rito, ang mga hari, lahat, mga hari, mga prinsipe, mga pangulong kapitan, mayayaman, mahihirap, makapangyarihan, alipin, laya, sa panahong ito, lahat ng tao ay pantay-pantay na. Hindi mo pwedeng ipagmalaki anuman ang kalalagayan sa buhay, kundi bawat isa ay, sabi rito, sumunod na talata, at sinabi nila sa mga bundok, sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Ibig sabihin, tabunan nyo kami. Mas mamatamisin nila na sila ay matabunan ng mga nahuhulog na mga kabundukan. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa ano? Sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. This is, makita natin the last and final phase ng kordero. Or yung tinatawag na pagpapakita niya. It's not the final phase dahil meron tayong makikita mamaya na isang panahon pa. Dahilan ito ay another phase of the Lamb of God. Another phase, at ito ay ang pinaka kapansin-pansin dito ay ang galit ng kordero.
Kung nakita siya na maamong kordero sa panahon na narito sa ibabaw ng lupa, sa paaraw na yun, magagalit. I cannot imagine that. Paano walang ganitong karakter ang kordero. Pero ang pinapakita is the same lamb na magbubuhos ng kanyang kagalitan. You get the point? It's the same Lamb of God. Ito'y ang ating Panginoon, the same Lamb of God. Sinabi pa nga ng isang verse dito sa Book of Revelation. Verse 7, chapter 1, verse 7, Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him, even sabihin, every eye will see Him. Sa panahon ng pagparito ng ating Panginoon, hindi ito tago. Hayag ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Mula sa silangan hanggang sa kanluran, alam ang pagparito ng ating Panginoon. Dahil kagaya ng liwanag, ng kidlat na sumisilang mula sa silangan hanggang sa kanluran, ganon ang pagparito ng ating Panginoon. Lahat ng mata ay makakakita. Ang lihim na pagparito ng ating Panginoon ay ang pag-agaw. Dahil ang kukunin niya ay ang mga ang nobya. Pero sa araw ng pagdating, sa araw ng pagparito ng kordero, ay makikita siya ng lahat ng mga mata. Every eye will see Him, even those who pierce Him. Well, hindi lamang ito way back, sabihin pa natin 2,000 years ago. Ang tinutukoy dito, lahat ng hindi naniwala sa Kanya. At ang lahat ng yumurak sa Kanyang ginawa at hindi naniwala sa pagliligtas ng Panginoon. Bawat isa sa kanila, every eye will see Him, even those who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn over Him. At sila ay magsisiiyakan. Bakit sila iyak? Dahilan sa panahon ng galit ng kordero. So, balik natin doon sa chapter 6. Itago nyo kami sa nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat ang dakilang kagalitan, chapter 6, verse 16, and then verse 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? That's the reason ang pinapakita ko nga. Kung iyong hindi bibigyan ng pansin ang kordero ng Diyos, one way or the other, mamimit mo pa rin ang kordero ng Diyos. Pero hindi na ang maamong kordero, kundi ang mabagsik at nagngangalit sa galit na kordero. For the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Mga kapatid, salamat sa Diyos, hindi tayo tinawag para sa araw ng Kanyang kagalitan. Tinawag tayo para magtamo ng kaligtasan. Yan ang sabi ni Paul sa Book of Thessalonians. Ating last phase na makita natin ng ating Panginoon ay dito sa sa chapter 7 verse 17. Chapter 7 verse 17. Chapter 7 verse 17. Chapter 7, mga kapatid, ay may kinalaman sa 144,000 at ang mga nagsilabas sa dakilang kahirapan. Sabi rito ng verse 17,
Verse 13, tingnan natin verse 13. Verse 13. Verse 13, then one of the elders answered, saying to me, this who are clothed in the white robes, and who are they? Sabi niya, sila na nadaramta ng maputing balabal. Who are they? Sino sila? Saan sila galing? Where have they come from? And I said to him, my Lord, you know, sabi niya, ikaw ang nakakalam. And he said to me, these are the ones who came out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. For this reason, they are before the throne of God, and they serve Him day and night in His temple, and He who sits on the throne will spread His tabernacle over them. They will hunger no longer, nor thirst anymore, nor will sun beat down on them, nor any heat. For the Lamb in the center of the throne will be their shepherd, and will guide them to spring of waters of life, and God will wipe every tear from their eyes. Well, ito ay sa panahon ng paghahari ng ating Panginoon, na siya ay magiging sentro doon sa luklukan. At sabi niya, siya ang magiging pastol para sa kanila. At siya ay magiging giya sa kanila papunta doon sa tubig ng buhay, at ang Diyos at papawiin ang lahat ng kanilang mga luha. Dahilan ang mga taong ito ay dumaan sa dakilang kahirapan. Ang labis na hirap na kanilang dinanas, pero ang kanilang mga luha, hirap ay papahirin. At ito ay sa panahon, hallelujah, ng kanyang paghahari. Sabi ng chapter 14, verse 1 to verse 4. Chapter 14. Sabi ng verse na ito, then I look, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion. Ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Zion, and with him 144,000. His name and the name, having his name and the name of his Father written on their foreheads. Well, alam natin ang 144,000, ito ay mga Hudyo. Ito ay yung bayan ng Diyos. Sabi rito na ngayon ay meron na silang selyo ng pangalan ng Diyos. Ibig sabihin kung paano ang iglesia ay merong selyo ng Espiritu Santo, ganun din naman ang mga ito. Written his name and the name of his Father written on their foreheads. And I heard a voice from heaven like the sound of many waters, and like the sound of loud thunders, and voice which I heard was like the sound of harpists playing on their harps. And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth. These are the ones who have not been defiled with women, for they have kept themselves chaste. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. Well, alam natin na ang mga 144,000 ay sila ay magdaranas din naman, ngunit sila ay magtatagumpay laban sa Antikristo sa panahon ito. At sa panahon ng paghahari ay sila ay naroon. Now, makita natin ang phases na ito.
ng kordero ng Diyos. Mula sa dakilang panukala ng Diyos sa kanyang kaisipan, ay pinakita na siya ay pinaslang hanggang sa panahon ng paghahari hanggang sa panahon ng eternidad. Praise be to God, mga kapatid. Napakabiyaya ng Panginoon ng korderong ito ay kung hindi naganap ang pinakaunang pagparito ng ating Panginoon as the Lamb of God, ay hindi magkakaroon ng katuparan ang lahat ng kanyang gampanin at gawain bilang kordero ng Diyos. At tayo rin naman ay hindi makakarating sa ganitong kalalagayan kung hindi ginampanan ng kordero ng Diyos ang unang bahagi na dapat niyang gampanan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Praise God. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Witin natin yung The Lion has prevailed. At tayo dudulog sa panalangin. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Dahilan ng kordero na ating makikilala ay siya pa rin korderong maamo at kordero na magagiya sa atin at makikita natin hanggang sa huling bahagi. Amen. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord God. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras ito. Wonderful name of Jesus. Wonderful name of Jesus. Oh, hallelujah. Wonderful name of Jesus. Witin natin yung awit na glory to the Lamb. Yes, Lord, for you are glorious. For He is glorious. And you are worthy to be praised, O God. Ikaw ay karapat-dapat na papurihan at sambahin ng kordero na naroon sa sanggalitan. Amang banal sa oras ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat pinakilala mo sa amin at pinakita mo, Panginoon, at ang iba't ibang yugto ng iyong pagiging kordero, Panginoon, ang iba't ibang bahagi, Lord. Hallelujah. Ngunit ang aming pinagpapasalamat, Lord God, ay nakilala ka namin bilang maamong kordero. Nakilala ka namin bilang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Isang kordero, hallelujah, praise God, na siyang aming manunubos. Ang kordero na siyang sacrifice, hallelujah, ang kordero na pinaslang para sa aming kasalanan. Panginoon Diyos, salamat. At kung hindi namin nakilala ang korderong yan, hindi namin siya makikilala pa sa iba't ibang anyo ng kanyang pagkakordero. Hallelujah. At marahil kung hindi namin siya nakilala bilang kordero na siyang sacrifice, ay mahaharap kami sa isang galit na kordero sa araw na yun. O salamat, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya. Hallelujah, sa bawat isa sa amin. Aming kang tinataas at aming kang pinapupurihan. Aming kang dinadakila, O Diyos. Hallelujah. At Lord God, isang araw, aantayin namin ang korderong ito bilang aming nobya. Bilang aming nobyo para sa kanyang nobya, sa kanyang iglesia. At kukunin kami ng korderong ito at dadaling kami sa isang piging ng kasalan. Hallelujah. At doon, habang ang mundo at ang sanlibutan ay nasa kanyang kaguluhan, ay naroon kami, Panginoon, iyong hallelujah, kinakandila at kinakalinga, itinatago at kinakubli, Panginoon, habang ang sanlibutan ay nakakaranas ng dakilang kahirapan.
O salamat sa kordero, hallelujah, na naroon sa luklukan. Salamat sa kordero na nagkumuha, na karapat-dapat at kumuha ng aklat na merong 7 tatak. Purihin ka, Panginoon, at aming kang tinataas at aming kang dinadakila sa gabing ito at aming tinataas ang iyong banal na pangalan. At Lord God, isang araw kami ay makakasama ng kordero na maghahari sa ibabaw ng sanlibutan ito. Purihin ka, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kapayagan. Salamat sa iyong pagtawag sa amin. At salamat na kilala mo kami bago pa'y tinatagan sa libutan. At ngayon kami ay nahahayag, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng iyong panukala, ng iyong kaisipan ay nagmamaterialize, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. Salamat, Lord God. Panginoon, salamat sa iyong mga salita sa gabing ito. Tatapusin namin ang maliit na gawain na may pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagkilala ng kapahayagan ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. At Lord God, hallelujah, dalangin ko, Lord, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa aming pagwawakas at pagtatapos at sa aming pag-iwalay at sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, Panginoon. Dala-dala ang isang pagkakilala, Panginoon, sa dakilang korderong ito. Hallelujah. Praise God. Purihin ka. Mauwi sa iyo ang kadakilaan, kalangalan, kapurihan, pasalamat at pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming manunubos, ang kordero ng Diyos, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. O purihin ka, O Diyos, purihin ka, O aming kordero, purihin ka. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord God. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Habang ating muling inaawit ang awit na yan, ang chorus na yan, glory to the Lamb. Hallelujah. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne.